Hi guys! Oh, welcome to my YouTube channel. Please like and share and watch my video. Ano guys, pwede na ba? Nagpa-practice na ang lola nyo. Baka sakaling magi tayong YouTuber din guys. At magi rin tayong vlogger guys. Talaga, oo. Ano ba yan? Sandali guys, mukhang tayo ay tayo ay giniginaw ako. Naku Diyos ko, napunta na saan yung kanta ng lola nyo. Baka ito ay mukhang hindi na maganda katutunguhan ng kanta ng lola nyo guys. Mukhang nagbubulong-bulong na naman ang lola nyo dito. Kasi mukhang nagagalit na naman ang ating tata dito. Ay naku guys, ako talaga ay miniting niya kagabi guys. At wag na daw ako makikialam sa mga nangyayari sa ating bayan guys. Oo, manahimik na lang daw ako dito sa bansa nila. At hayaan ko na daw ang ating bayan. Kasi yun daw naman daw, kayo naman daw ang nagpili niyan. Oh, mantakin nga sina. Kayo naman daw ang nagpili niyan. Bakit daw ako dito daldak ng daldak? Milyon daw ang bumoto. Oh, tapos ako daw is, akala niya ay mag-isa lang ako dito dak-dak ng dak-dak guys. Sa bagay, kung iisipin talaga natin guys is, alam niyo bang nalulungkot ako sa tuwing ako ay nagmumuni-muni. Nagmumuni-muni ang lola nyo guys, paminsan-minsan, oo. Kasi, pag tinitingnan ko ang mga likes at napakaraming views nga talaga sila banat, ang ating mga idol is katulad kila Parak, katulad kila Bisdak, at si Oli, at sino pa ba yan, si ating idol na napakagaling magsaliksik na ala detective na si Jojo de Guzman. Pag tinitingnan ko talaga guys yung mga halos hindi pa nga umaabot ng katulad na kay Palangga, kanino ba yan, kay sino ba yan, kay mahilig sa puting ahas. yung maraming puting ahas. Oo. Tinitignan ko yun is halos umaabot yun ng 8K. Samantalang ang ating mga idol is halos papalit-palitan lang siguro yung followers siguro ni Banat is napupunta doon sa mga iba't iba nating mga sinusundang vloggers na kadidiis natin is pinag-aano ko yung guys, pinag-ahambing-hambing ko yung mga likes nila is diba? Halos hindi talaga sila umabot kay Palangga na yan, na maraming ahas na puti. Tapos, alam nyo bang dyan ako nalulungkot guys? Kasi, sabi ko, mukhang tayo lang yata ang umiikot dito. At nakikita ko, ay napaghambing-hambing ko tuloy guys. Paano? Ito ay magbibigay din tayo ng reaksyon nung nataranta ako kahapon about kay yung appointed son daw na yon na nagpapatigil ng abayas. Tapos naisip ko yung panawagan niya na yon na 'di ba? Para siyang para siya yung nung parang nag-hysterical na siya is kung ano na yata ang kanyang lumabas sa bibig niya, yung katulad na lang siya daw ang mamumuno. Tapos sabi ko, ano ba? Kung ganun ang gagawin niya is, sa bagay, napakarami daw itong tagasunod guys. Ito ay may 7 million daw na tagasunod. O sa bagay, sa milyones niya palang na yan na tagasunod. Pag ito talaga ay pumunta na ng kalsada. Pero, ang tingin ko dito is, ang nasa Pilipinas ba? Ganyan ba karami? Ang kanyang tagasunod. Ito ay umaabot siguro ng 7 million na yan na tagasunod. Sa iba't ibang bansa siguro guys. Or ang kadalasan is nasa ibang bansa siguro. Wala sa ating bayan. Paano? Kung ganyan talaga ang gagawin niya at siya daw ang mamumuno. Diba yung sinasabi niya kahapon na siya ay siguro sa kanyang nadala siya sa kanyang pag-hysterical is para siyang ng another
yung sinabi natin kahapon na mukhang kung saan natuloy napunta yung kanyang ano, yung parang, at pinanood ko naman yung ating mga kadidiis is mukhang walang nabanggit about doon sa sinabi niya na yun na siya ang mamumuno. Di ba parang pag-aano yun? Ay, hindi lang, nangangati naman ang ilong ng lola nyo. Ano ba kasi buhok ng lola nyo na naman na to? Ganon. Tapos pinaghahambing-hambing ko at ano ko yung parang iniisip ko, ano ba yung tawag nung guys, yung pinaghahambing-hambing ko at pinagdudugtong-dugtong ko ang mga pangyayari. Katulad nga sa sinabi ng lola nyo about sa mga followers ng ating mga kadidiis na mukhang ito ay paikot-ikot lang sa kanilang na hindi pa nga umabot ng 500,000, di ba? Oh. Kasi yung mukhang umabot na kay Banat nga ng di ba 700 na yung sa kanya. Siguro mukhang aabot, halimbawa umabot lang tayo ng 1 million, di ba? Yung mga followers ng ating mga idol na DDS vloggers is paano kung halimbawa yung katulad ng panawagan na yan ni Appointed Son daw is ano man nangyari sa atin. Yun ang sinasabi ko, guys. Yun ang napagmuni-muni ng lola nyo, guys, na ang kadalasan papati sa mga followers ng ating mga kadidiis is nasa ibang bansa pa. Paano kung ganyan nga ang sinasabi ni Appointed Son na sa bagay, hindi natin talaga sa iniisip ko na yan, guys, yung kung tayo ba ay marami, ito ang napakalaking katanungan sa aking maliit na utak, guys. Kasi pinagsasama-sama ko yung mga followers ng ating mga kadidiis vloggers. At halimbawa, sabihin na natin may 1 million si dito diyan sa ating bayan, si Appointed is yun kaya ay sasama sa kanya sinasabi niyang siya ang mamumuno. Bakit hindi niya lang kasi patigilin? Anak ko, Diyos ko, guys. Alam nyo ba guys, is napanood ko yung ating idol na Banat na iisa kami ng paningin about sa pagdating doon sa, sabi ko, ang ganda-ganda na ng mga sinasabi sana ni ni Appointed Son daw na yan, na pagdating doon sa mga babae, doon ako parang kamuntik ako mahulog sa upuan. Sabi ko, bakit isinali niya pa yan? Naku, Diyos ko, yun ang nakasira talaga, guys. Sa tingin ko, ito ang nakasira tuloy sa kanya. At ito ang kinuha na naman ng mga, ng mga reporter na yung bagang hindi natin kakampi. Yun tuloy ang umiikot ngayon sa mga kanilang news. O, tingnan mo. Kinuha tuloy nila yung part na yun na nakakasira sa kanyang speech na yun. O, di ba? Yun ang unang-unang comment ko doon sa mga sa ginawa niya na yun. Sana hindi niya na yun isinali. Kasi mukha tuloy siyang nagmukha tuloy comedy yung kanyang na sanang nakakadala na sanang speech is ako nga hindi naman talaga ako makakanya. Kasi nga hindi nga talaga ako diyan, guys, naniniwala sa mga ganyan. Excuse me na lang sa mga naniniwala sa kanya at pero hindi talaga ako palasunod ika nga sa mga ganyan kasi may sarili rin akong hindi na natin kailangan pang ipanangalandakan dito na may sarili ka rin paniniwala at may sarili ka rin may sarili rin tayong pinapaniwalaan, di ba? May kanya-kanya tayong paniniwala at may kanya-kanya tayong
estilo ng pagsamba, di ba? Ako, sa tuwing bago matulog, nagdadasal ako guys, sa aking maliit na kwarto. Dito lang ako nagdadasal bago matulog, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at yung aking mga kahilingan na bigyan ng magandang bukas ang aking kaisa-isang anak at wag siyang ilalayo sa amin dito kasi may balak siyang mag-ibang bansa. Sabi ko, nagkakanda ugaga na nga kami pumunta dito sa bayan nyo kasi dito ang napakaraming pag-asa. Tapos ikaw naman kako is lilipat ka ng ibang bansa. Para lang niya matupad daw yung kanyang pangarap. Ito naman ang anak ko is hindi naman siya naghahangad na basta lang siya magkatrabaho. May sarili siyang pangarap guys. Kaya hinahayaan ko lang siya ang kanyang pangarap nga about dito sa pagiging siyang gusto niyang maging isang IT, professional IT. Yun. Kailangan niya pa talagang manghibang bansa. Guys, alam niyo ba ang ginagawa ng aking anak is nag-self-supporting siya. Nagtatrabaho siya ng nagtatrabaho, yung mabibigat na trabaho guys. Maaawa ka talaga sa aking anak guys kasi siya, yung talagang napaka-dedicated niya, kumita talaga siya ng pera at makapag-ipon at nang makapagtrabaho siya nang makapag-aral siya doon sa ibang bansa. Mantakin nyo yan guys, pinapabayaan ng aking ng tata nyong, hindi nyo ba alam dito na hindi katulad sa atin na kung mayroong ka rin lang naman pera is ibibigay mo sa anak mo para makapag-aral siya. Dito, siya, iba. Hindi ko talaga maintindihan guys kung lahat. Kasi siya, hinahayaan niya ang gawin ng anak niya kung ano ang gusto. Kaya, pag hindi mo sinunod yung gusto kong maging ikaw, kasi gusto kasi nito, mag-aral daw magluto at di ba yung mga ramen. Nisa pa nga kasi magaling ito guys sa pag pinatikman mo sa kanya ang isang pagkain, alam niya kaagad kung ano yung mukhang meron itong ganito mama, may mukhang ito masarap, ito masarap, hindi ito kasi may doon nakita ng aking asawa na ang talent daw ng anak namin is yung magaling ang panlasa niya daw guys. Kaya nung nag-aaral pa lang siya ng high school, sabi sa kanya, kakatapos mo ng high school, mag-aral ka sa pagluto daw, sa cooking daw. Ano ba yun? Oo, yun ang gusto niyang maging ng kanyang anak at maging siyang professional na magkaroon siya dito ng ng restaurant, parang ganun ang gusto mangyari ng tatay. Ang anak ko guys, marunong nga siya magluto di ba? Magmula ng 18 siya is hiwalay na siya sa amin, separated na siya. Tapos nagsasarili talaga siyang luto. Naku Diyos ko, magaling magluto talaga ang anak ko guys. At magaling ang kanyang panlasa. Kaya yun sana ang pangarap nito, na tumayo siya ng sarili niyang restaurant dito. At para siguradong hindi siya kung palaboy-laboy kung saan. Kung gusto nito is yung matatag na hanap buhay. Sana ang gusto mangyari nitong tatay naman. Ayaw ng anak ko. Doon sila nagkakaanuhan sila about sa gusto ng anak ko. At gusto niya. Kaya, excuse me. Kaya ganito ang nangyari sa kanilang dalawa guys. Ni Singkong Duling hindi niya talaga tinutulungan ang anak ko ngayon. Mula nung mag-separated na siya, di ba nagsasarili na siyang sikap mula nung 18 years old siya. Tapos ni Singkong Duling hindi talaga yung pinahiram ng ng aking asawa guys. Hindi siya pinahiram ni Singkong Duling ng aking asawa dahil matigas daw ang ulo. Yan ang gusto mong gawin, sige, ikaw ang maghanap ng gagastusin mo dyan. Ang ginawa ng anak ko, nagtrabaho siya magtatatlong taon na siyang trabaho guys. Para lang tapos, pagkatapos niya naman mag-ipon, mag-aaral na naman ulit siya. Tapos, pag nawala na naman yung naipon niya, magtatrabaho na naman ulit siya. Na alam niyo, awang-awa talaga ako sa anak ko, guys. Tapos ngayon, nag-iipon siya ng malaking halaga ng pera para siya na naman makapunta daw sa ibang bansa at doon siya mag-aaral yata ng yung English naman ngayon ng basta yun, mag-aaral siya ng English daw doon sa ibang bansa. Diyos ko Mariosep guys. Yun,
yun ang palagi ko sanang ipinipray na sana kako is dito na lang siya sa amen, wag na siyang mangingibang bansa. Pero talaga hindi natin talaga guys, hindi natin mapipigilan kung ano talaga ang kapalaran nag-aantay sa kanya. At halimbawa iba yung kanyang hindi natin alam talaga ang kapalaran ng bawat isang tao, di ba? Oh, tingnan mo, iba naman ang gusto niya kaysa sa tata niya. Sabi ko, kaysa asawa ko na maging siya. Ayaw na naman ng ganon. Ayaw niya maging siyang cook. Saan ba napunta ang kwento ng lola niyo? Di ba ang kwento natin about doon kay sa appointed son daw na yan? Oh, sabi ko, napag-isip-isip ko naman kanina, bakit pakako siya ba nagkakaganyan, di ba? Natataranta siya, yung parang akala ko, yung mai-imagine nyo tuloy na parang matatanggal na kung may postiso siya, baka mga langala na lang natira sa kanya. Hindi natin pinagtatawanan talaga si appointed, baka tayo mapa-stop dito, guys. O, di ba? Diyan tuloy, napapatunayan na wala naman talaga siyang kapangyarihan, guys. Kasi kung may kapangyarihan siya, hindi siya magkakaganyan na para na siyang naghi-hysterical tuloy. O diba? Kung talagang may kapangyarihan siyang magpatigil ng kung anong gusto niyang patigil, ay di patigilin niya na ito nang matapos na ang ating mga problema dito sa buhay. Kasi siya, aminado na siya ang naging dahilan, kaya nandyan yan mga yan. O kaya dapat siya din ang gumawa ng paraan kung paano tayo babalik sa dati nang tayo ay makahanap ng karapat-dapat na trabahante. O, di ba? Inamin niya kahapon na siya daw ang naging dahilan kung bakit sila nandyan. Tapos yun ang gigagamte. Ay, di ikaw din ang gumawa. O gawin mo na yung ginawa mo sa abayas. Paistapin mo, patigilin mo na. Ito ang panawagan ko sa'yo. Appointed son ka, di ba? Sabi mo, bakit ka nagkakaganyan? Bakit ka mukhang nag-hysterical ka na dyan? At bakit ganyan ang dapat gawin mo yung kung ano yung mga sinasabi mo at ipakita mo at patunayan mo sa amin. Naman. Pati ako nataranta tuloy ako sa'yo kahapon kung ano-ano na tuloy ang naisip ko. O, tapos naisip ko ngayon, sabi ko, di ba ito ay nagpapatigil ng ano daw? Pinagtawanan ka tuloy ng lola mo. Oh, naku lola, tumigil ka dyan sa pagtatawa-tawa mo na yan. Baka ikaw ang mapatigil ni appointed. Sana yan guys. Naku, Diyos ko guys. Hindi, huwag naman sana. Nako, dito tuloy napapatunayan na hindi ka talaga, wala ka talagang kapangyarihan para gawin mo ang iyong kung ano ang nararapat at gusto mong mangyari sa iyong hinaharap. O, ano nangyayari? Bakit ka nagkakaganyan-ganyan? Ang dami-dami mo na daw kaso. O, naku, Diyos ko, baka bawal sabihin dito. O, di ba? Mapapatunayan natin na talagang kung yan ang mga pero nagsasabi niya na appointed son siya. Bakit siya ganyan? Oh, naku, mukhang baka naman yan ay gagawin niya ng dahilan na, di ba si Papa Jesus noon is, di ba kung ano-ano ang mga pinagbibintang nga sa kanya, kaya nga siya pinako sa di ba? Oh. Baka yun ang gagamitin na naman tuloy na palusot ni appointed. Siya ay pinapahirapan at mukhang pinapako sa kung saan. Naku, Diyos ko. Ikaw ay, sinasabi ko sa'yo, appointed son ha, na, baka bawal itong sinasabi nating appointed son na to. Na, nagpapatigil ka ng abayas, bakit hindi mo patigilin ang nangyayari ngayon? At kung ano-ano pang, ang dami-dami mo palang alam about dyan sa mga ginagawa ng mag-asawa na yan, bakit wala kang magawa? Oh, ipakita mo sa amin na totoo ang mga pinagsasabi mo na ikaw ay may kapangyarihan. Bakit hindi mo magawa ng paraan na patigilin ang mga ginagawa nilang kahimalmalan? Ay, mayroon ba ganun? Ano ba yung kahimalmalan? O, bahala na kayong umintindi doon, guys, sa mga pinagsasabi ng lola nyo.
bang natuturite ako naman dito sa nagpapatigil ng abayas na to? Mukhang masisira itong video ko. Mukhang i-resin ko ulit yung mga sinabi kong appointed siya. Basta appointed na lang. Appointed daw siya eh. O, diba? Siguro, mukhang inahahandling tulad niya nangyari kay Papa Jesus natin na hindi siya yung, diba? Ang mga ganyan is hindi basta-basta nagiging maganda ang takbo ng buhay nila. Kailangan nilang kung ano-anong mga paghihirap na dinadaanan nila, diba? Siguro yan ang magiging palusot niya. Kaya wag mo nang pilitin, Lola. Maghanap ka na lang ng sarili mong pag-iisip kung paano mo matutulungan ang iyong bayan. Wag mo nang asahan si appointed daw na yan. Naku guys, ito lang ang natin. Iko-comment natin dito kay appointed. Na, di ba? Kung kaya niya nang patigilin yung abayas, bakit hindi niya maayos yung kanyang daang tinatahak? Bakit mukhang nagkakandabuhol-buhol ang kanyang daang tinatahak? Na mukhang nagigituloy na siya ngayon na isang daga na nakukorner na siya sa isang sulok na halos hindi na siya at mukhang naghihisterical na siya kung paano siya makakalusot at makakahanap ng butas dyan na madadaanan niya para makatakas. O, paano na nangyayari? Yan ba ang may kapangyarihan? O, ito lang ang tanong ko sa'yo. Appointed. Nasabi mo, appointed ka. Ano mangyayari sa'yo dyan? Ba't ka nagkakaganya naman? Oh. At yung sinasabing ikaw ang mamumuno, alam mo ba? At sigurado ka bang may sasama naman sa'yo dyan? Oh. Ay, naku guys. Mukhang pinagpa-plus-plus, baka maging plus sa inodoro naman itong iyong sinasabi, Lola. Additional ko ay ano ba yung tawag? Napunta tuloy ang lola niyo sa matik-matik. Sa mathematics tuloy ang ginawa ng lola niyo. Dugtong-dugtong ko ay ano ba yun? Pinagsasama-sama ko tuloy yung mga kung ilan ang followers ni Banat, kung ilan yung followers ni Bisdak, ni Parak, ni Jojo, tapos kung sino-sino pa dyan mga kadidiis natin na tinitignan ko sa kanilang mga sa kanilang mga comment section is halos pare-parehas ang mga nandoon, guys. Oh, halos pare-parehas na pangalan ang nandoon. Oh, yung followers ni Banat is umiikot-ikot lang dito sa iba't iba nating mga vloggers na sinusundan. O, ang bukod tanging marami lamang talaga ay si Maharlika. Ay, hindi naman. Ang binase ko lang naman palang kay Maharlika is sa likes. Oh. Ay, oo. Hindi na natin isasama si Maharlika kasi iba naman yung landas na tinatahak niya. Pupunta ito sa kanilang ating. Tayo naman ay kay Inday, di ba? Kung hindi tayo bibigoyin sa pangalawang pagkakataon ni Inday. Ito at ito ang kanilang ginagawa talagang guys. Mukhang ito talaga ang lahat ng mukhang ang nangyayari ngayon diyan sa ating sa mga hearing na yan is mukhang ito talagang magtatay na to ang tinutumbok. Ano ba yan? Nahilo na kayo, guys? Oh. Ganun ang naiisip ko talaga, guys, na mukhang ang lahat ng kanilang mga ginagawa na ngayon is nag-uumpisa na sila na walisin ang mga hahad lang sa kanilang mga dadaanan. At mukhang ito ay pati si appointed is mukhang nagagamit na rin. Na mukhang ito ay sinasabing two balls in one hole. Mukhang pinagsasama-sama ang dalawang bola sa isang butas. Na
gagamitin, mukhang ang nangyayari is ganito lang ang na nakikita ng lola yung daldal guys dito sa nangyayari kay appointed guys, na kahit humahanap sila ng mabibigat na parang mabibigat na may sila, may maibabato sila sa isang tao. At magiging ending is, isasabit, mukhang isinasabit nila palagi ang mag-ama. Tingnan nyo yan. Mukhang ito, sa lahat ng nangyayari, mukhang ang nangyayari sa mga bagay-bagay ngayon guys, is iisa ang tinutumbok nila guys. Yung mag-ama. Kaya tayo ay natuturitin na talaga dito sa mga ito. Hindi natin alam kung nandyan ba sila para sa ating bayan o nandyan sila para na naman sa susunod nilang future sa kanilang mga buhay-buhay. Future sa buhay. Bahala na kayo guys. Binigyan pa ng problema yung kanyang viewers. Ganito talaga guys ang naaano ko. Ito ang nakikita ko talaga dito sa mga pangyayari na to guys. Kaya tama ang sabi ni Inday na umpisa, mukhang ganun ang pagkakaano niya. Ito ay it's just a beginning. It's just a beginning. Parang ganun ang pagkakaano ni ating Inday na lahat at aasahan na natin na dadami pa yan, dadami pa ang mga ibabato sa kanila para lamang sila ay mahatak pa ibaba guys. Kaya tayo ay mukha tuloy excited na ako sa February 25 daw guys. Diyan sa Cebu magkakaroon daw ng prayer. Napakatahimik siguro kasi prayer rally. At ito daw ay dadaluhan ng ating tata guys. At diyan daw sa harapan ng ng City Hall ng Cebu. Yan ang sabi na, yun ang pagkakaintindi ko kay Vivian Velez lagi. Vivian Velez. Mukhang tatalsik naman ng isang hipin ng lola nyo guys. Ano nang gawin natin guys kay appointed. Hayaan mo na si appointed. Huwag na tayong problema kay appointed kasi siya nga siya ang maghahawak ng mundo. Magkakaya niyang malusutan niyan kasi meron siyang power, di ba? Meron naman siyang kapangyarihan na para patigilin nga kung ano ang gusto niyang patigilin, di ba? Kaya hayaan na natin siya. Yung about naman sa kung talagang naaapi na siya ay kailangan talaga ng dito, batas. Pero ang batas, ano nangyayari sa batas natin? Ito ang magiging problema natin diyan guys. Kasi kung ang batas ay hindi masusunod, na sinasabi nga na ngayon ang sinasabi na nga ni Hontivirus is legal way daw ang ginagawa nila. Ang pagkakasabi ni Banat is ang legal way is doon talaga sa sa korte. Ito ay mukhang nagsasayang lang tayo ng ating pera dito. Pwede ba Hontivirus humanap kayo ng ibang nyo? Kasi kami ay naiirita dyan sa tinutumbok ninyo dyan na mukhang ginigisan nyo kami sa aming sariling mga mantika na sinasayang nyo lang ang pera namin dyan. Na iisa ang tinutumbok nyo na naman, hinihilan nyo na naman paibaba yung magtatay dyan. Pwede ba humanap kayo ng trabaho ninyo na kasi kayo ay aming mga trabahante dyan. Humanap kayo ng magandang mga trabaho ninyo dyan para tayo ay umunlad lahat. Hindi yung mga pansariling mithiin nyo lang hindi yung mukhang mga pansariling mithiin nyo lang ang mga pinagagawa nyo dyan. Tigilan nyo na, napakaaga pa ng inyong kung ano ang binabalak nyo sa mag-ama na yan. At bakit palagi nyo na lang sinasabit yung mag-ama? Nagmumukha tuloy kayong mga walang isip. Kasi mantakan nyo, ginagawa nyo pa kaming mga
na hindi nag-iisip sa bagay. Kaya nga siguro nakaupo yan kasi maraming hindi siguro ginamit yung isip. Pinag-holiday muna nila yung isip nila. Kaya, tapos ngayon lang sila nagising. O, kung kailang huli na. O, hindi na naman tayo dito nag-ano guys. Kasi huli na. Ano bang magagawa ninyo? Magdusa tayo ng 6 na taon. O, yan na lang ang masasabi ko guys. Kasi, na mukhang mga matatalino talaga ito guys. Ang nagiging paningin ko tuloy dito, ito ay opinion at mga pagmumuni-muni ng lulang madaldal ninyo guys, na at pag-aaral-aral niya sa mga pangyayari at nangyayari sa ating bayan ngayon, na ang tingin ko dito is mukhang ito ay mukhang sinasadya tuloy nilang ano, yung yung mangailanganan ka ay mangailanganan, ano ba yun? Yung, di ba, pag tayo ay nagugutom is, kailangan natin ng pagkain. O, pag tayo ay kung wala nang laman ang mga bulsa natin is, kailangan nating mabisi, magkatrabaho, kailangan mabisi tayo sa mga pagkakakitaan at wag na tayong mag-isip ng kung ano-ano, ha? O, parang ganun tuloy ang ginagawa nila para hindi na nila mapansin yung social media. O, kasi wala silang ipapasok sa tiyan nila. Kailangan nilang mabisi, kailangan nilang makahanap ng trabaho, ng mapagkakakitaan, o kaya ano, tapos biglang susundutan ng pakunti-kunting ayuda. O, tapos buhay pa naman pala nagkakaroon pa naman pala tayo ng konting ayuda. O, tapos, di ba, paunti-unti nilang ginagawa yung ayuda para napapansin-pansin pa naman sila. At, di ba, yung tayo mukhang ano ko tuloy ngayon guys is mukhang tayo na lang yata, mukhang ang karamihan pa yata is yung tayo lang ang nagigising dito sa ating sa ating sa world natin na to, na yung iba is busy na sila sa mga kanilang pagkakakitaan kasi nagugutom na nga. Mukhang yan ang strategy nila, ha? Ito ang pag-aaral ng inyong lula, ha? Hindi ko sinabing ganyan talaga ang kanilang mga mithiin. Ito ay pag-aaral lang ng lula nyong madaldal guys. Na mukhang ganyan ang ginagawa nilang strategy na bigyan ng pagkakaabalahan yung mga tao ng hindi na makaisip ng kung ano-ano. Tapos mabibigla na lang sila. Nang bigla na lang may nakaupo dyan ako hindi na naman matanggal talaga yung poet. Mukhang ganyan ang nagiging strategy nila kasi inaano ko talaga yung mga followers ng ating mga idol is mukhang iisa lang, mukhang paikot-ikot lang tayo doon sa mga ating mga idol, na yung iba is mukhang busy na sa kanilang mga buhay, yung parang ayaw na nilang makialam kung come what may na lang sila, yung kung okay na yan, basta tayo ay kumakain pa. Parang wala na, parang ayaw na nilang makialam pa sa kung ano pa. Yung parang ganun ang ginagawa nilang strategy ngayon, na mukhang dapat hindi, ito lang ang na mukhang na ganun, parang ganun guys, yung parang dapat magutom, parang ganun, para maabala sila. Yung katulad yan, nandoon sa TikTok, andoon sa may paluto-luto, may pa sayaw-sayaw na lang doon kasi ayaw na nila ng ma-stress sila guys. Di ba? Mukha tuloy, ano ba yan? Plano. Di ba? Naku Diyos ko. Lola, tigilan mo yung iyong pag-iisip ng maliit mong utak, baka ikaw ay kasi gano'n, no, di ba? Parang binigyan lang tayo ng pagkakalibangan para tayo ay hindi na natin masyadong mapansin itong mga ito, kung ano mga pinagagawa nila dyan. Isa pang nakasama doon sa sinabi isa pang nakakaano doon, yung, di ba, yung mga nagsasabing nabudol sila,
is parang nawawalan na tayo ng pag-asa talaga, guys. Katulad niya ni Appointed na nag-hysterical na. wala pa rin mangyayari kasi ilan lang naman tayo ang nag-iingay dito, mapudpud na mga daliri natin sa comment section, tapos yung iba is parang tanggap na nila na hindi na ninyo yan dyan maaalis kasi inupo na ninyo yan dyan. Kaya ang inaantay na lang natin ay himala. Paano yan kung totoo yung sinabi ni Nora Honor na walang himala, walang himala. Tapos tayo dyan. Kasi tignan nyo, sabi ni Banat is ang militar na lang ang makakaano nito. Kung wala pa naman silang masyado sigurong napakalaking mistake na makikita is wala pa rin silang gagawin, di ba? At yun siguro ang mukhang hindi naman nila gagawin. Kasi alam nyo guys, pinanggalingan na nila yan, ika nga. Nanggaling na sila dyan, kaya alam na siguro nila ang strategy kung paano nila maiiwasan ang ganyan, guys. Kaya tingnan nyo, sabi ng tata natin na di ba sinabi ng tata natin na wala pa namang nagagawang big mistake o kaya wala pa namang malaking palkapalpakan sila da junior. Kasi ang nakikita ko dito guys, alam na alam nila kung paano at ano ang gagawin nila para hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga sinasabi ni Banat na dapat kumilos na kung kinakailangan ay yung di ba? Sabi ni Banat na kung talagang nasa kagipitan na is kailangan ng kumilos ang mga yan. Ang ginagawa ng nandyan ngayon is yun ang pinaka-iwas-iwasan siguro nila. Kaya maging si tata natin is wala pa daw siyang nakikitang mas malaking kapalpakan. Diba? Naalala niyo yan? Sabi ni tata. Kaya iyan ay mukhang strategy nila guys. Iniiwas-iwasan nilang magkaganyan para umabot sila hanggang kung na ang kanilang mga binabalak dyan. Ito ay pag-aaral ng lulang may maliit na utak na madaldal na bungal. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo, lulang bungal. Ito lang guys, is na ko lang. Ito ay pinapalikot lang ng anong oras na, baka gising na yung biyanang ko. Guys, ito dito pa ako sa aking pinasok na mundong ito guys, na bukod sa kontra na yung taba dito, is meron ka pang inaalagaang biyanan. Yung bang hindi ka makakapag-concentrate sa iyong pinasok na mundong ito. Kaya napakahirap itong pinasok kong mundong ito talaga guys. Ewan ko nga kung bakit ako napunta dito. Dahil sa pagmamahal ko sa ating tata. At sa ating kaisa-isang pag-asa na sa 2028 na si Inday. Kila tata at kila Inday is para ko sila talagang kadugo. Assuming na naman ang lola nyo. Kaya pinagkaloob niya na nga ang buhay niya at katapatan niya na walang kapalit na kahit isang singkong duleng. Diba? Kung dito na nga lang tayo, is ano bang mahihita ng lola nyo dito? Diba? Puro upload video lang tayo. Diba kumikita dito kung magla-live tayo, diba? At may magpapakulay at kung ano-ano. At ang sa lola niya ay puro upload video lang naman. Ano bang kikitain ng lola niyo dito? Pagod niya lang
At laway niya, natutuyuan siya ng laway, na uubusan siya ng hangin sa kanyang baga minsan. At nanliliit pa ang boses niya. Di ba? At ang gusto ko lang naman minsan, guys, naiisip ko lang naman minsan na mag-live kasi gusto ko rin makita kayo. Ay, makita kayo. Hindi naman. Gusto ko rin marinig ano rin ang inyong mga comment, mabasa ko ang inyong mga comment, at mag-usap-usap tayo, paminsan-minsan. Pero paano ka ba naman makakapag-live nitong dalawang aking ditong binabantayan? Minsan, bigla na lang bababa dyan yung ano natin, matabang tata dyan, at magmamadali na naman tayo na saan mamamalingke. Gising na yung nanay ko, puntahan mo na doon. Nalilit na naman ang boses ng lola nyo. Minsan, pag nakita niya, nagdasal na doon sa may dasalan sila dyan, guys, sa hardin. Meron silang dinadasalan dyan. Pag nakita niya na naman yung nanay niya, natataranta na naman siya, tawag niya naman sa akin, "Mama! Hoy! Lola! Ikaw, asan ka?" Sabi ko, "Andito. Naririnig mo ba akong nagsasalita dito?" Sabi ko, "Gising na ang aking nanay. Puntahan mo na." Pag gising na yung nanay niya, kailangan mo nang puntahan kasi baka madapa doon sa mga hagdan doon. Kasi 95 years old na nga, guys. Magna 96 na siya sa birthday niya. Tapos, ugod-ugod na. Pero kailangan niya pa talagang, tignan nyo yan, guys. Kahit may tungkod na siya, kailangan niya pa talaga magdasal araw-araw. Ganyan dito, guys. Kaya nga, yun ang inaano ko na mga Pilipina tayo, hindi natin kaya talagang aminin na natin na hindi natin kaya yung tungkulin nila. Kasi hindi natin kakayanin kung ano yung mga ginagawa nila sa kanilang may relihiyon din sila, di ba? Sa kanilang culture nila. Katulad ng aking biyanan, 96 years old na, kailangan pa talagang araw-araw bago siya uminom ng kung kahit bago madatayan ng kahit anong pagkain ang kanyan tiyan, kailangan niya magdasal muna doon sa loob. Pagkatapos niya magdasal sa loob, meron sila dyan yung parang, yung mga ninuno nila, yung mga pangalan nandyan, tapos nasa altar nilang malaki. Tapos, dinadasalan yan araw-araw. Minsan, dalawang beses sa isang araw, guys. Paggising sa umaga, hindi ka pwedeng uminom na kaagad ng kung ano-ano dyan. Kailangan mo talagang magdasal doon kung ikaw ang mamana talaga. At mag-aalaga sa kanilang mga ninunong yumao na. Kailangan mong meron kang araw-araw na magandang bulaklak, fresh flower. Yung iba naman siguro is yung naglalagay na lang ng yung mga plastic na bulaklak. Pero dito talaga, guys, sa kanila is, Diyos ko, mula pa noon pa is fresh flower na talaga. Fresh flower talaga ang nilalagay nila. Guys, hindi sila naglalagay ng plastic. Kaya kailangan mo yung palitan araw-araw ng tubig. Kailangan pag nalalanta, bibili ka na naman ng bago. Kaya nga meron silang hardin. May mga tanim silang bulaklak, guys. Kaya dyan nila kinukuha nila, nilalagay sa kanilang mga altar. Ganyan dito. Ganyan talaga, guys. Kaya kasi sinabi ko naman sa inyo na ipinagpalit ng tata niyong taba dito, yung mamanahin niya sa lola niyang bungal na to. Kawawa naman ang inyong tatang taba, guys. Itong itsura na to, parang binili ako ng ilang milyon. Nagpagawa pa siya ng bahay na ilang milyon sa amin. Halos naubos na ang kanyang pera para hindi lang dito sa inyong bungal na lulang ito na minsan ngala-ngala na lang ang natitira pag tulog na. Wala na siyang poste. So, guys, nakababad na. Tapos, tignan nyo, sabi siguro pag tulog kami, ito ba ang ginastusan ko ng milyon-milyon? Walang ngala-ngala na lang. Kaya
Minsan, pag nakakalimutan ko guys maglagay ng ngipin, sabi sa akin, huwag ka nga tatawa-tawa sa harapan ko. Kasi minsan nakakalimutan ko yung pustiso ko pala is nakababad pa. Ano na ba nangyari sa kwento natin guys? Ito talaga ang nangyayari na sa ating bayan guys. Kaya ito, mukhang napaka-tuso. Hindi sila makakapayag na sila ay mapababa pa dyan. Guys, ito ang aking naaamoy talaga. Hindi sila gagawa ng napakalaking mistake na para kumilos yung dapat kumilos na dyan. Mukhang dinadaan pa nila sa panggigipit. Ito ay ano ha. Ito ang aking opinion ha. Walang magagalit dyan sa akin. Kasi siguro naman ay may freedom of opinion pa rin tayo. Kahit hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ng lola. May freedom pa tayo naman siguro. Hindi pa naman tayo siguro sinisikil ang ating kalayaang magsalita dito at magbigay ng opinion sa mga bagay-bagay sa ating bayang ito. Ang paningin ng lola nyo at opinion ng lola nyo dyan guys is mukhang inaano kayo dyan. Yung para kayong tawag dito. Para dapat kayo magutom. Parang ganon. Parang binibigyan kayo ng maraming problema para hindi na kayo makialam pa kung ano pang mga nangyayari dito sa social media. Para mabisi kayo dyan. At kung ano-ano pang yung parang matanggap na lang ninyo kung ano yung nangyayari sa mundong ito. Kasi yung parang nakakawalang gana na. Parang ganun ang ginagawa nila. Yung mawalang kayo ng ganang makialam pa sa kung ano. Na minsan na hindi naman nila ginawa na isang talagang yung o kaya hindi sila nag-iiwan ng bakas. Paano naman yun ang sinasabi nga ni Banat na palaging dapat may ebidensya. Paano kung palaging walang ebidensya? Katulad niyan, nakakapirma sila ng hindi nila alam. Mukhang nagsariling kilos yung PI na yan, na wala naman palang may akda niyan. At wala naman palang may kagustuhan na ganun ang gawin nila niyan. Paano nangyari yan? Mantakin nyo yan. Mukhang mga multo na ang nagagagalaw dyan na may nagsasabi ng papirmahin nyo ito doon na wala naman palang nagsabing ganon. Nagkusa silang magpapirma na wala naman nag-uutos sa kanila. Mayroon bang ganon guys? Diba? Asaan yung ebidensya? Ang dal ni ating nila dyan, ni super ating nila, asaan? May naparusahan ba? At napunta na naman kay appointed na yan na nagpapatigil ng abayas ang kaso nila at tinutumbok na naman yung mag-ama. Yun ang nakakatakot guys sa kanilang pakunti-kunti. Yung bang, di ba? Yung para bagang magnanakaw na para hindi mahalata unti-unti. Parang gano'n ang nangyayari ngayon guys. Kaya walang kaalam-alam yung mga na malulugi na pala. Mukhang inunti-unti na pala ng kuha doon sa bodega. Ano ba nangyayari sa kwento ng lola nyo? Guys, naintindihan nyo ba? Parang gano'n ang nangyayari. Di ba yung napakaraming pera na nasa bodega. Kinukuha nila yung nasa likod. Para pagpasok natin, makikita pa natin doon yung yung pinaka-front is napakarami pa. Na pag tinulak mo ay biglang natumba na pala, wala na palang laman doon sa likod. Kaya yun ang sinasabi ng ating tata na wala pa namang napakalaking kapalpakan. Parang ganun. Example lang yung guys ha. Example ha. Example yung pera. Hindi ko sinabing kinuha nila yung nasa likod ng ating pera. Ang gulo naman ang kwento mo. Parang example lang yung guys ha. Nakapasok sila.
o nabubuksan nila yung kahadiyero natin. 'Di ba? Halimbawa, example lang ito guys ha. Example, paulit-ulit ang lola niyang bungal. Matatanggal na naman ang ngipin niya at matitiran na naman ngala-ngala niya ha. Ganito guys, halimbawa, meron tayong napakalaking kahadiyero na pwedeng pumasok 10 tao, 'di ba? Di siyempre, doon punong-puno ng pera. Pag 'di ba, sa tuwing mag-check ka, titignan mo 'yon isa-isa, ha? O kung mayroon pang laman ba 'yon, mga kahon-kahon diyan, mga karton na lalagyan diyan, mayroon pa bang mayroon pa bang laman? Pag bubuksan 'yon, titignan, mayroon pa bang laman? Tapos yung matalinong magnanakaw is inuunti-unti lang doon sa likod, sa likuran. Sa tuwing kukuha siya, itatabi niya muna yung sa front, o kaya kukuha siya tapos iuusog niya yung perang galing sa ilalim, sa pinakalikod, para pag tingin mo is puno pa rin. Tapos, wala pala tayong kaalam-alam, yung nasa front na lang ang nandyan. Pag tinulak mo ng daliri mo, matutumba na yung ano. Ang tawag niyan sa amin, nahuldo. Nahuldo na pala yung ano, at wala na palang laman sa likod. Kaya ayan, ngayon, is wala pang sinasabi. Ay, ang sinasabi ni Tata, na wala pang big mistake. Wala pang napakalaking kapalpakan. Yung parang ganyan. Example ito lang. Guys ha, in-example lang natin yung pera. Parang ganyan. Na, yung parang, ano rin, sa haligi. Nagmula yung mga anay sa ilalim. Akala mo sa haligi, nalilituloy ang boses ng lolo. Halimbawa guys, may isang haligi, tapos pininturahan mo ng napakaganda. Pininturahan mo at nilagyan mo ng gamot na para sa mga anay. Nung naitayo mo na, saka mo nilagyan ng gamot. Hindi mo nilagyan ng gamot bago mo ito pinatayo doon yung haligi. Ganito guys na mukhang napakalalim ng example ng lola nyo guys. Ganito yon. Nakatayo na yung haligi, saka mo nilagyan ng gamot na para wag pasukin ng anay. Di ang ginawa ng anay, dahil nakatayo yung haligi, manggagaling sila doon sa ilalim ng lupa ngayon. Tapos, pagdating doon sa pinakailalim ng lupa, doon sila papasok. Aanayin nila yung napakaganda mong haligi. Yung haligi mo is habang tumatagal, tinitignan mo, ay napakaganda pa rin ng haligi mo. Napakaganda ng haligi talaga. Tapos, nung dahil wala kang kaalam-alam na yung anay pala ay nagmula sa pinakailalim ng lupa at pumasok sila sa haligi mo, nang bigla kang nalasing at bigla kang nasandal sa haligi mo, ay bigla na lang bumigay at natumba na yung haligi mo. Kasi sa labas lang pala yung maganda na kinain na pala ng mga anay sa loob. Ito ang gustong sabihin ng lola nyo, guys. Patingin-tingin tayo doon kasi mukhang anyabag na naman ang tata niyong taba diyan is lumalaki na naman. Baka ang sabi niyan, ay, ano pang ginagawa mo dyan? Gising na naman yung nanay ko doon. Ganito ang buhay ng lola nyo, guys. Ganyan. Kaya, yung halimbawa tayo, wala tayong kaalam-alam. Yung haligi natin is nabubulok na pala, kinakain na pala ng mga anay mula doon sa ibaba, sa pinakailalim. Tapos tayo, ay, ano-ano pa lang tayo dyan, hayaan mo na sila. Ano na sila? Sila ang may kagagawan niyan kung bakit nandyan yan. Sila ang nagtayo ng haligi na yan. Ay, nako. Wala na tayong magagawa ba dito, guys? Ito, ang hindi natin, kaya, paano man masasabi, kumilos yung mga, paano man masasabi, nakikilos yung mga dapat kumilos, kung wala namang silang nakikita pang masyadong mabigat na dahilan para sila kumilos. Kasi hindi na sila magagawa ng ganun, guys. Kasi
pinagdaanan nila na yan noon. Talaga naman, oo. Nagiging Donald Duck na naman tuloy ang lola niya. Oh, kaya, siyempre, ingat na sila. Oh, titira sila. Kakain sila ng kakain mula sa hindi ninyo makikita. Oh. Kaya wala kayong karapatan na umalma kasi wala naman silang malaki pang nangyayaring kapalpakan o, 'di ba? Napakaganda ng kanilang dinadaanan ngayon. May nakikita man kayo at puro lang yun hinala na lang. Ang nangyayari, purong maling hinala na lang ang paningin ng iba. Oh, lalo na yung mga sumasamba sa kanila. Puro magiging paninira na lang yun. Ang tingin nila doon is puro na lang paninira. Oh, kasi wala kayong ebidensyang napakalaking ebidensya. Ito, ano man ang sabihin ng mga ahas dyan na puti. Palangga ninyo, asaan? Bakit? Yun ang sinasabi nga. Bakit hindi ninyo din idaan sa legal na paraan na sinasabi ni Untivirus na ang legal daw na paraan pala is doon na lang sa ano sa ano pala ang legal na pinakalegal na paraan pala para kay Untivirus is doon padaanin ang hearing na yan. Akala ko ang pinaka-legal na ano dyan, processing is ikasuhan. Oh, paano nga naman makakasuhan, guys, kung wala nga ebidensya? Oh, sige na, guys, thank you for watching. Mukhang tayo ay palalim ang ating na naman, pabigat na naman ang dibdib ng lola nyo. Dibdib tayo, ha? Ay, nako, kung saan na naman tuloy napunta ang lola niyong daldal, guys. Alam nyo ba, noon nandoon ako sa kabila, ganyan ang aking mukha. Ngayon is, nagkakaroon na tayo ng pimples. Sa edad natin ito is nagkaka-pimples na tayo. Sa stress na natin ito sa nangyayari sa ating mundong ibabaw, guys. Yung lumiliit yung liig ng lola nyo, nagiging dalawa ang baba ng lola nyo. Yung liig niya na lang ang sexy. Ay, bawal daw yun. Oh, maliit nga ang bibig ng lola. Maliit nga ang liig ng lola nyo. Dalawa naman ang baba niya na. Oh, paano na? Nagiging dalawa na ang baba ng lola nyo. Ako, guys, magpaalam na tayo. Thank you for watching, guys. Please like and share my YouTube channel. Oh, nagpa-practice lang ang lola nyo, guys. Pagbigyan nyo naman. Oh, thank you for watching. Thank you for sharing my... Thank you for sharing my video. Thank you, guys. Mahal ko kayong lahat. Ito na yung magdasal na lang tayo talaga. Guys, mukhang pagdadasal na lang talaga ang kaya natin gawin dito sa mga nangyayari sa mundong ito. Antayin na natin na si Lord na talaga ang gumawa ng paraan. Kasi, evidence daw is the key. Yan nga. Evidence is the key. Biglang naging Donald Duck. Asan ba yung bayway ng lola niya? Sige na, guys. Thank you for watching na lang talaga, guys. Wala tayong masasabing iba dito kay Appointed kasi hindi niya nga kayang ipagtanggol yung sarili niya. Tayo pa kaya. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat, guys. God bless us all. Thank you.